nakaraang taon lamang ay dumating na sa Pilipinas ang mga unang batch ng in-order na BrahMos anti-ship missile system ng Philippine Marines nitong Horizon 2 ng AFP Modernization Program sa halagang nasa 18.9 billion pesos. Napakamahal ng missile system na ito dahil may range ito ng nasa 300 kilometers na kayang protektahan ng malaking parte ng West Philippine Sea, lalo na sa mga warships na manghihimasok sa ating teritoryo. At nitong buwan lang din ay nagpahayag ang Philippine Army na bibili sila ng 9 na missile launchers bilang pangontra sa China, ngunit wala pang sinabi kung magkano ang magiging budget para dito at sinasabing nasa advanced stage na umano ang negosasyon ng magkabilang panig, kaya umaasa tayong mapipirma ng kontrata sa lalong madaling panahon. Matatanda ang hindi nagustuhan ng China ang pagbili ng Pilipinas ng mga BrahMos mula sa India at mayroon pang namataang drone noon sa West Philippine Sea bago ang araw ng pagdating ng mga missile na nagpapahiwatig na medyo nangangamba ang China sa armas na ito. At nitong linggo lang din, nataranta at lalo pang nanggigil ang China sa Pilipinas matapos ibalitang nilipat ng posisyon ang mga Typhoon missile launchers sa bansa na kung saan hindi na malaman kung saan upang masigurado umano na protektado ang mga naturang missile system kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa bansa. Sobrang nababahala ang China dito dahil sa napakalayo ng range ng naturang weapon system na kayang abutin ng malaking parte ng China dahil sa may range ito ng nasa 1,600 kilometers at hindi biro ang impact ng mga missiles nito. Lalo pang nag-init ang China at sinabing napaka-irresponsable umano ng Pilipinas dahil gusto din ng Philippine Army na magkaroon ng sarili nitong mga Typhoon missile system at kasalukuyan na silang nagsasanay sa pag-operate ng nasabing kagamitan. Dumepensa naman ang Philippine Army at sinabing wala silang plano na hamunin ng China kundi pang depensa lamang ang mga naturang weapon system at may karapatan umano ang Pinas na bilhin ito at hindi na dapat makialam ang China. Hindi natin alam kung paano ito bibilhin ng Army lalo na't gipit pa rin sa pondo ngayon at hindi natin sigurado kung ibibenta nga ba ito sa ating bansa lalo na't Amerika pa lang ang gumagamit nito sa ngayon. Ngunit hindi natin alam na baka magkaroon ng secret deal sa pagitan ng Amerika at ng ating bansa, subalit sa aking opinyon lang din ay medyo malabong mabili ito ng Pilipinas at hindi na tayo umaasa dito dahil marami pang ibang opsyon na pasok sa kinakailangan ng ating hukbong sandatahan. Kabilang na nga sa mga opsyon na ito ay ang Nemesis Launcher na may kargang naval strike missile na isa ding klase ng anti-ship missile katulad ng BrahMos, ngunit mas maliit ito at may range ng nasa 250 kilometers. Ito ang paniguradong ibebenta ng Amerika sa ating bansa dahil maraming bansa na rin ang bumili ng naval strike missile, kabilang na nga dito ang katabing bansa na Indonesia at Malaysia, at lalo pa kaya ang Pilipinas na malapit na kaalyado ng Amerika. Kung ako ang papipiliin, ay mas maganda ito kumpara sa mga BrahMos missile dahil ang BrahMos ay magkasamang ginawa ng India at Russia at alam naman natin na malapit na kaalyado ng Russia ang China kaya may tsansang ibigay nila ang specs ng BrahMos missile at malaman nila kung paano i-intercept ito. Kung medyo kapos talaga sa budget ng ating hukbong sandatahan, mayroon ding mga land-based na mga Harpoon missile. Ngunit medyo kapos nga lang ang range nito at kalimitan talaga itong nilalagay sa mga warships ng Navy. Samantalang sa isa pang balita, galing sa Max Defense, dismayado ang Philippine Navy at Philippine Air Force sa sinasabing service support ng kanilang Augusta Westland helicopters na nabili nila sa Italia at United Kingdom. Kabilang sa mga binili ng ating Navy at ating Air Force ay ang mga AW109 utility helicopter na kung saan mayroong 10 units ang bansa nito sa ngayon na nabili sa ilalim ng AFP Modernization Program. Kapag ganito na dismayado na ang ating hukbong sandatahan,
ay malaki ang tsansa na hindi na sila magdaragdag ng mga AW109 sa mga susunod na proyekto at marami din namang ibang ino-offer para sa ating Navy at Air Force. Paniguradong magdaragdag na lamang ng Black Hawk helicopters ang Philippine Air Force na kung saan mayroon na silang 25 sa ngayon at nasa lagpas 20 pa ang hinihintay na dumating sa bansa. Samantalang ang Philippine Navy naman ay wala pang balita kung ano ang kanilang bibilhin na helicopter. Maliban sa mga AW109, mayroon ding dalawang AW159 anti-submarine helicopters ang Navy na kung saan nabili nila sa halagang 5.4 billion pesos noong taong 2019 at nakadeploy ngayon sa mga Rizal-class frigates. Pinaplano pa ng ating Navy na bumili ng karagdagang anti-submarine helicopters dahil ilalagay ito sa mga paparating na Miguel Malvar-class frigates. Ngunit nang dahil sa dismayado nga ang ating Navy sa service support nito, ay inaasahang ibang aircraft ang bibilhin ng Pilipinas. Ayon sa Max Defense, oras na upang ikonsidera ang mga MH-60 Seahawk anti-submarine helicopters na gawa ng Sikorsky Aircraft ng Estados Unidos at mukhang mas maganda ang mga aircraft na ito dahil nasa 16 na bansa ang kasalukuyang gumagamit ng mga Seahawk kumpara sa mga AW159 na nasa 3 lamang ang kasalukuyang operators. Sa ngayon, depende pa rin sa pag-aaral ng Philippine Navy kung ano ba talaga ang kanilang bibilhin at sana'y maging tama ang kanilang desisyon dahil nagkakahalaga ang mga ito ng bilyong-bilyong piso.